and the evidence and the meaning of the resurrection of Christ. Nais ko pong ating ipaliwanag, unawaing muli, kahit alam na natin ang kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon, ang kahulugan ng kanyang muling pagkabuhay. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, alam natin, resurrection chapter. Pakisabi po, resurrection chapter. So ang topic ni Pablo, marami siyang topic pero pagdating sa chapter 15, medyo itinama niya yung ilang kamalian na paniniwala at maling doctrine. So in 1 Corinthians 15, more on our doctrinal po yung approach ni Pablo. At sabi niya, for I delivered unto you first of all, which I also received, that Christ died for our sins. Yan po interpretation. Pakisabi po, Christ died for our sins. Interpretation po yan. Namatay si Jesus, ano interpretasyon? Namatay siya para sa ating kasalanan. Yet may nakadugtong. Pakisabi po, according to the scriptures. Ibig sabihin, binibigyan ng lundo ni Apostol Pablo na yung kamatayan ni Jesucristo hindi sudden nangyari. Yan po ay pinopisay sa pagsilang pala ng Panginoon, kaya ang pangalan niya ay Jesus, sapagkat siya magiging tagapagligtas. At lagi kong sinasabi, hindi siya naging tagapagligtas kasi nagpadilat ng bulag, nagpagaling, hindi po. Sapagkat siya ay namatay para sa atin. Yun po yun. At maski ang Panginoong Jesus, alam niya yung presyo Yung presyong babayaran niya sa krus, alam na alam po niya yun. So yun po ang pinakatampok. At nung mamatay ng Panginoon, bahagi ng gospel, He was buried. Inilibing. Ang ibig sabihin, talagang namatay. Hindi ka naman ililibing ng buhay ka. Namatay talaga siya. Patay. Sabi din, according to the scriptures, ibig sabihin, yung kanyang kamatayan, kanyang muling pagkabuhay, lahat ng yan inihula sa Bible. So nung mangyari po yan, ay pinapatotohanan lang na ang Biblia ay totoo. Kasi kung hindi totoo yun, dapat hindi nabuhay si Jesus. Meron pang siya'y namatay, nilibing, he was buried, yun yung ikatlo. Tapos sabi po, he rose again. Pag sabi po, he rose again, nakalagay po again, according to the scriptures. Ganun po si Apostol Pablo, tingin po kay Pastor Joey. Binibigyan niya ng lundo at sinusuportahan niyang event ng kamatayan ni Jesus, kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit po ganun ang pag-iisip ni Pablo? Theologian si Paul para ma-correct niya yung maling paniniwala, ando sa verse 12 yung mali. Sa verse 12, nakarating kay Pablo, sa kanilang kongregasyon sa Corinto, may mga taong hindi naniniwala sa resurrection. Kaya yan po, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? So big deal po kay Pablo yun. Ang topic na resurrection ay napakahalaga. Pundasyon po yan Hindi po tatayo ang pulpitong ito, tumingin po kayo, kung may isang paa. Hindi po tatayo. Ang resurrection ay tinatawag na foundational sa gospel. O sasabihin mo cornerstone. Hindi siya tatayo, hindi siya titindig. Pag tinanggal mo yung resurrection, ang pinirits mo lang, si Jesus ay namatay, sino magtitiwala sa namatay? Sarili nga niya, hindi niya nailigtas Yun yung sinasabi sa kanya ng mga tao, sabi niya, bumaba ka sa krus! At maniniwala kaming ikaw nga ang tagapagligtas. Hindi lang bumaba sa krus bumangon sa mga patay para patunayan na siya nga ang anak ng Diyos. Somebody say Amen! Alin yung mas madali, bumaba sa krus o bumangon mula sa mga patay? Parehong mahirap yon. Pero yung babangon ka mula sa mga patay, hindi kasi namaan ng katawan, 3 araw na nakalibing So iyan po yung... Kaya po si Pablo ay nagbigay ng 4 na proposition. Very theological. Sundan muna natin bago tayo mag-interpret. Verse 12. Ginamit niya yung word na if. Yun. Kung si Jesus ay hindi nabuhay. If. Yun yung unang proposition. Verse 12. Talon tayo sa 13. Ginamit na naman niya. Ang galing kasi ni Pablo If there is no resurrection of the dead, then even Christ has not been raised. Ganun po niya kinokorek yung maling paniniwala. Then, ginamit na naman niya yung proposition niya. Sa verse 14, ginamit na naman niya yung uli. Para i-correct yung mga maling paniwala If Christ has not been raised, our preaching is useless. Sabi ni Pablo, kung si Jesus ay namatay, baliwala yung preaching. Makapagliligtas ba ang isang patay na Misaya? Sarili nga lang niya, hindi niya naligtas Ganong kagaling ang theology ni Pablo. Theologian si Pablo, yung katabi mo, tagatulog yan.
tulog yan. Iba yan. Iba yung theologian. Iba yung tulog ng tulog. Pagdating sa verse 17, another proposition ni Pablo na nagsimula sa if. If Christ has not been raised, your faith is futile. Tingnan nyo. Sayang. Tingnan nyo po, baliwala itong pagtitipon natin ngayon. Kung si Jesus ay patay, bakit tayo nagpapalakpakan dito? Bakit tayo naglilingkod dito? Patay pala yung Diyos natin. Kaya si Pablo, nagtapos siya sa verse 58, sa 1 Corinthians 15:58. Nako, senior cut ko na. Kaya sabi ni Pablo, therefore, my brothers, sisters, stand firm. Pagkasabi sa katabi mo, stand firm. Huwag kang matutulog. Hindi, huwag kang matitinag. Yun yung Tagalog eh. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Sabi niya, lagi kang maglingkod ng masaya, maalab. Sapagkat alam mong buhay ang Panginoon, ibig sabihin, lahat ng paglilingkod mo, hindi mawawala ng kabuluhan, sapagkat buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yung po, mga banat ni Pablo para ma-correct yung maling paniwala. So nararamdaman ko po, kailangan din nating medyo balikan po ito. Maunawaan natin po ito. So pag-usapan natin. Susunod po, dalawang kaisipan po kasi ang gusto ko i-correct pagdating sa kamatayan ng Panginoon. Ang paniwala ng iba, we just embrace resurrection. Ibig sabihin, this faith is a blind leap of faith. Sabi nila, mga Kristiyano naman, naniwala lang eh. Hindi po ganun ang Kristyanismo. Sabi ng Acts 1:3, to whom He also showed Himself alive after His passion. Nung mamatay siya at mabuhay, pinakita niya yung sarili niya. Ang nakalagay, many convincing proofs. Ang ibig sabihin, yung mga disciple, hindi basta naniwala at nag-preach na sa Jesus ay buhay. May ebidensya. Somebody say, Amen. Paano mo nalamang Bisaya ako? May ebidensya lang naman, ang sabi ko. Di po ba? May ebidensya na siya'y buhay. Saka huwag niyong isipin na, ang mga Kristiyano basta in-embrace. No! Tingnan niyo po si Tomas. Basahin niyo yung Bible niyo. Na basta ba naniwala si Tomas? Sabi niya, hindi ako maniniwala. Sinadya ng writer yon para ipakita na ang resurrection hindi isang bagay, hindi just embrace blindly. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, akin na kamay mo, Tomas, pasok mo sa butas ng kamay ko. Sa tagiliran ko, sabi ni Tomas, Diyos ko't Panginoon. You see? Hindi po sila yung mga taong they just believe it. So, sinasabi ko yan dahil ang paniwala ng iba, ang Christianity is just blind leap of faith. And let me say, you're wrong. Ang Kristyanismo ay hindi natatakot na saliksikin, aralin, tatayo at titindig ang katuruan ng gospel. Somebody say amen. Lilitaw at lulutang at magniningning ang katotohanan ng si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay. Kaya alam ni Pablo, yung una, sinasabi, blind faith. No! Sabi ng 2 Peter 1:16, for we have not followed cunningly devised fables. Kasi sabi ng iba, ang gospel, katang isip eh. Ang gospel, alamat. Copy preach, yung alamat naging totoo na. Kahit hindi totoo, in-embrace ng tao kasi preach ng preach eh. Hindi po ganun. Sino ang nagpapaliwanag? Si Peter. Sabi niya, we were eyewitnesses of His majesty. Sabi niyong Jesus na namatay, nakasama namin. Kumain, matulog. Nakausap namin. Nung siya nga in-restore tinanong siya ni Jesus, Peter, do you love me? 3 beses. 40 days, magkakasama sila bago umakyat sa kalangitan si Jesus. So, gusto ko pong ganyan natin simulan yung ating pag-aaral para yung faith natin lalong tumatag. Malaman natin na paglilingkod natin at pagsamba, hindi ito walang kabuluhan. Sa katunayan, narito ang Panginoong Hesus sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu pagkat sinabi niya kung saan may 2-3 natitipon sa kanyang pangalan ay naroon siya. Somebody say Amen! That is our faith. Simulan na po natin ang pag-aaral. Baka ako mahaba, mabilis eh. Observation regarding the topic, resurrection. Nakapaloob po ito sa doctrine of eschatology. Marami po dyan. Magkakawing po yan eh. Kung si Jesus ay hindi nabuhay, pastor, walang rapture.
Sino yung babalik? Kay patay yun. Are you with me? Wala ding judgment seat of Christ. Kasi sino yung magbibigay ng judgment at reward sa iyo? Hindi pala nabuhay si Jesus. Tingin po kay pastor. Ang resurrection ni Jesus, maraming nakapaloob na doctrine. Siya po ang huhukom sa huling panahon. Yan po ang teaching ng Bible. Paano siya magiging hukom kung siya namatay at hindi siya muling nabuhay? So, ganyang kahalaga. The resurrection of Christ was unique and singular event in history of Christianity. Wala pong kwentong ganyan. Basahin nyo lahat ang Quran. Walang ganon. Basahin nyo ang mga libro ni Buddha. Walang resurrection. Sapagkat ang resurrection ay unique lang sa Kristyanismo. Siya lamang, kaya nilagay ko singular. Siya lang ang nag-iisang persona, ipinanganak, nangaral, gumawa ng himala, namatay, pagkalipas ng 3 araw, siya'y buhay, at ngayon buhay na Diyos na sinasamba natin dito. Somebody say Amen! Kaya nga kanina kinakanta natin, bakit yung celebrate mo yung patay? We celebrate Him because He is alive. Somebody say Amen! Parang di kayo excited Ito lang ang singular event Pastor, may mga nabuhay, iba po yun Binuhay ni Jesus si Lazaro, namatay din yun. Kasi si Lazaro nung buhay, hindi naman nagkaroon ng immortal body, nakagaya ni Jesus. Si Jesus, nung mabuhay, naging immortal ang kanyang body. Naging glorified body, hindi na mamamatay. Yun po yung paliwanag, yun yung kaibahan. Yung mga nag-resurrect sa lumang tipan at bagong tipan, namatay uli. But not Jesus. Pangalawang bagay na importante lang bago po tayo magsimula, para yung ating mga kaisipan, mahubog natin sa iisang pag-iisip. The truth about the resurrection of Christ has been assailed from every conceivable direction. Nung si Jesucristo'y muling mabuhay, basahin natin Matthew 28, 11 to 15. Nag-publicate na agad sila nang ipapalit nilang kasinungalingan. At sasabihin nilang si Jesus ay hindi nabuhay. Pakita natin yun. While the women were on the way, yan. Next, verse 12. When the chief priests had met the elders and devised a plan, tingin po kayo sa istorya, sa record ng Bible, nung malaman nilang nabuhay si Jesus, hindi naman sila yumuko at sumampalataya Hindi ganun Nag-devise sila ng plan. Yung mga nakasaksi ng resurrection, binayaran nila. Sinuhulan nila. Yan po ang kwento ng Bible. Verse 13. At sabi nila, ang sabihin ninyo, hindi na buhay. Dumating ang mga alagad at ninakaw. Yun po yung isa sa mga lies. So makikita nyo, sa simula pa lang ng pagkabuhay ni Jesus, marami ng kasinungalingan agad na pinabricate. Magsabi nga po ng amen yung natutulog. Gising lahat, ang galing. Bigyan lahat ng jacket, Marlon. Magsabi nga po ng amen yung gising ngayong umaga. You see, verse 14 and 15. Pinareport nila sa governor yun Kasi, tingin po kayo kay pastor, lahat ng, yun pong pag-aari yun ng government. Dahil natakasan sila, ipapapatay sila. So, gumawa sila ng mga paraan para hindi sila managot. Kasi may sealed ng government yun ng Roma Sana gising po kayo. Tapos ipinakalat nila sa mga Hudyo na si Jesus ay hindi nabuhay, ninakaw ng mga alagad. Yun. So noon pa lang, kaya mahalaga po ako for the last 40 years na ako'y nagpapastor. 3 lang naman ang nagtatanong Una nagtatanong, nagmamarunong. Ang feeling niya, marami siyang alam. So hayaan siya magtanong. Pangalawang nagtatanong ay yung talagang gusto nilang matuto. Si Jesus po, pagka ang mga tao ay naghahanap ng karunungan at kaalaman, walang tigil siya nagtuturo. Pero sa harap ni Pilato, kita mo hindi siya kumikibo. Sa harap ni Herod. Sabi niya kasi, huwag mong ibigay ang perlas sa mga baboy. May mga tao pong nagtatanong para sukatin ang iyong alam. May alam ka ba? May naiintindihan ka ba?
So, minsan, we try to answer, sometimes tahimik na lang tayo. Mas mainam pa yon. Pangatlo po, na importante lang sa pagsisimula. Would the evidence for the resurrection stand cross-examination in a modern court of law? Yun ang maganda. Sabi ko nga, ang banal na kasulatan, ang kamatayan ni Jesus at kanyang muling pagkabuhay, tatayo ba to pag sinipat sa mga tanong? May cross-examination. Kaya nga, may isang abogado, pangarap niyang ipahiya ang Kristyanismo. Mahusay po siyang litigator, and legal expert and historians. Hindi siya naniniwala kay Jesus. Sabi niya, patutunayan kong si Jesus ay nanatiling patay. So, ang unang pupuntahan mo, tumingin po kayo, ang unang pupuntahan mo kasi ang scriptures. Kasi ito yung kumpletong ebidensya. Kay Matthew, Mark, Luke, and John, diyan nakarecord yung kanyang resurrection. Kaya yun din po, pag gusto mo mag-aral about the resurrection, ituturo ko sa scripture. Sabi ko, basahin mo ang salita ng Diyos. At 4 na bagay po ang na-shake ang kanyang kaisipan. Nung binabasa niya, kasi ang abogado, ang unang mahalaga sa kanya, witnesses. Pagkasabi po, witnesses. May ebidensya ba? May ebidensya ba? May evidence ba? Eh, nung binabasa niya na, ang daming ebidensya. Mga alagad. Sa 1 Corinthians na binasa natin, 500 tao. Eh, sa court po natin, 2-3 lang, pwede ka nang makulong eh. Na witnesses. Ito sa resurrection, hindi niya mabilang. Tapos, mga credible. Yung mga disciples, handang mamatay para sa kanilang sinasabi. Are you listening? Kahit anong takot, kahit anong babala, hindi mo sila mapipigil. Sabi nila, hindi namin pwedeng hindi sabihin yung alam namin at nakita namin. Yun po ang sinasabi niya sa aklat niya. Tapos ang sabi niya, yung church, nung magsimulang i-preach ang resurrection ni Jesus, ang mga tao yung nanampalataya. Ang church ay nagsimulang lumago. Hanggang ngayon nga hindi napigil kahit anong gawin. Kahit pinapatay ang mga pastor, kahit pinapatay ang mga Kristiyano, hindi nila mapigil. Ang mga dugong dumanak ay naging pandilig sa paglago ng pananampalataya ng mga Kristiyano. At sabi niya sa huli, bakit ako naging Kristiyano? Hindi ako Kristiyano. Kaaral ko ng Bible, kababasa ko Abogado siya, matalino Binalikan ko yung kwento ng empty tomb. Baka sabi po, empty tomb. Sabi niya, kahit anong basa ko, sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang libingan ay walang laman. Alam niyo po, mapakadali namang pasinungalingan na si Jesus ay hindi nabuhay Kung nakita lang yung katawan, ang sabi ng professor ko dati, ilalagay mo lang sa kariton yun at ipaparada mo sa buong Jerusalem. Tapos na ang kwento ng resurrection. Lumipas ang maraming taon, walang ipinaradang katawan, sapagkat ang katawan ay muling nabuhay, umakyat sa kalangitan. Kaya gustong-gusto natin yung song na Because He Lives. Ang ganda po ng linya ng awit. Samahan niyo po ako sa God send His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. Kailan mo? And today, an empty grave is there to prove my say, and we sing together everywhere, church. Yes, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, because He lives. All fear is gone, all fear is gone. And because I know He holds my future. Say it with faith. And life is worth
Because, hindi ko alam anong takot meron po kayo. Hindi ko alam anong pangamba meron kayo. Ang kaya ko lang sabihin ay buhay ang ating Diyos. May magagawa siya kung magtitiwala ka sa Kanya. Simulan na po natin ang pag-aaral. Una, 3 approaches when you talk about resurrection. 3 po ang pananaw ng mga tao sa resurrection. Iba-iba ang pagtanaw. Number 1, basahin na lang po natin. Number 1, 1, 2, 3. Pangalawa po, pangatlo, paliwanag ko ng konti. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi nangyari. Yan. Walang ganyan. Maraming tao sinasabi nila yan. Kaya, may tinatawag po na, ang tawag po dyan sa theology, skeptical view. May mga taong walang faith, walang paniwala. Itong pananaw at nakabuo ng mga theory sa mga theologian na hindi naniniwala na si Jesus ay buhay. Yung kanina, una, naniniwala silang ninakaw ang katawan ni Jesus ng mga alagad. Ako po magpapaliwanag naman. Nabasa niyo ba ang John? Takot na takot sila. Pakita natin John chapter 20 verse 1. Na-record ng Bible, takot na takot sila na hindi nga sila makalabas eh. Next verse. So makikita po natin na tinuturo ng Bible na ang mga alagad nung during the time, sila yung mga nakakulong. Ayaw nilang lumabas sapagkat sila'y punong-puno ng takot. So this is something that makikita natin. Sa verse 19 natin, anak, basahin. Shortcut na lang natin ako. Mauubusan ako ng oras eh. They were together with the door locked for fear. May explanation si John. Takot na takot sila lahat. Kasi ang paniwala nila, sila na ang susunod na dadakipin. Iyon po yun. Hanggang sa dumating si Jesus. Kaya ang sabi ko, paano no? Next verse, paano naman nanakawin? Eh mga alagad niya, walang tapang. Tingin po kay pastor. Mapapatunayan natin na lahat sila, iniwanan si Jesus. Mapapatunayan natin, may lakas ng loob. Para sabihin mong siya'y ninakaw ang katawan, parang mahirap pong iugnay sa salita ng Diyos. Wala po nung ganun eh. Sabi nila, hindi naman namatay si Jesus. Sinamanaan lang ng katawan. Oo, ikaw nga putungan ko ng koronang tinik. Hampasin kita ng lati kong bakal mula ulo hanggang paa. Ikaw nga ang pahirapan ko ng ganun at sinamaan ka lang ng katawan. Yun po yung teorya ng mga Muslim. Si Jesus hindi namatay. Hindi naman inilibing talaga. Andun lang siya sa kuweba. After 3 days, lumakas ang katawan. At nagpunta sa India, nag-asawa doon, nagkaroon ng maraming anak. Again, you see, iba-ibang teorya ng tao. So, wag lang paniwalaang si Jesus ay muling nabuhay. Pangalawa, the resurrection of Christ according spiritually. Yeah, nabuhay si Jesus spiritually. Tinatanggap namin spiritually. Pero hindi physically, Hindi siya totoong nabuhay na maguli. Siya ay spiritually. Let us interpret that His resurrection is simply symbolic. Ang problema po doon, sa Bible, ang resurrection ni Jesus ay physical. Pagkasabi po, physical. Natunayan mo, Pastor, Luke 24, 39 to 40. Kaya nung mabuhay si Jesus, pinacheck niya yung kanyang katawan eh. Sabi niya, hawakan niyo ako. Ang ghost ba, may buto, may laman? So, ang resurrection ni Jesus, hindi siya spiritual lang. Totoo siyang nabuhay. Kasi pag tinanggal mo yun, nawala na yung elemento ng kapangyarihan ng Diyos. Nakikinig po ba tayo? Somebody say amen? You strip the scriptures, the power and the historicity of the scriptures. Sa Bible, pangatlo, si Jesus po ay totoong literal na nabuhay. Literal siyang nabuhay. Yung katawan niya, yun yung ating pinaniniwalaan. It was the physical body na ibinayubay doon nung mahal na araw. Yun din yung katawan na bumangon sa mga patay. At nung siya muling mabuhay, naging immortal body. Naging glorified body.
Nakita pa rin ang mga butas. Kaya lang hindi na flesh and blood, flesh and bones. At yun po yung magiging katawan natin sa rapture. Tingin po tayo. Pag nag-rapture, yung katawan natin mapapalitan din. Hindi na tayo mamamatay eh. Yung katawan ni Jesus, yun yung magiging katawan mo. Ito mamamatay pa, hindi to glorified body eh. Kaya pag nag-rapture, yung katawan natin biglang magpapalit. At pupunta tayo sa kalangitan, yun po ay panlangit na katawan. At yun yung katawan ng Panginoong Jesus. Na mahalagang maintindihan natin. Naniniwala tayo, yung kanyang katawan ay pisikal na nagkatawan tao, pisikal din na namatay, at nag-glorify ang kanyang katawan. Siya'y buhay. So yun po yung ating pinaniniwalaan. Punta tayo sa pangalawa, bibilisan ko na lang para di mabagal. Evidences of the resurrection or evidence of the resurrection of Christ. 1. Christ predicted His resurrection. Pag ako'y tinatanong bakit ka naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay, ang sagot ko una, siya mismo ang nagsasabi na siya'y muling nabuhay. Hindi po siya nabuhay na lang ng bigla eh. Hindi po ganun ang Bible eh. Bago po siya namatay, sinabi niya na. Bago siya nabuhay, sinabi niya na. Halimbawa, John chapter 2, 18 to 22, nilinis niya po yung temple. Pakita natin, ang sabi ng mga alagad, sabi ng mga tao, what sign can you show us to prove your authority? Pakisabi po, authority. Sino ka para gawin mo to? Sagot si Jesus, verse 19, destroy this temple, I will raise it again in 3 days. Nagulat sila. Verse 20, sabi nila, ilang taon na binili dito, i-build mo sa 3 days. Of course, may interpretation. Ayan, minsan may interpretation. Verse 21, the temple he had spoken was his body. Pagkasabi sa katabi mo, his body. Yung katawan pala niya. Kaya nung binabalikan na nila yung storya, verse 22, naniwala sila. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he said. Then they believed, pakisabi mo, believe the scriptures. You see? They believed the scriptures and the words that Jesus had spoken. So pag tinatanong ako, Pastor, bakit naniniwala ka? Sabi ko siya mismo eh. Yung kanyang muling pagkabuhay, may kinalaman to prove is siya nga ang Misaya. Na siya nga anak ng Diyos. Tatlo lang po yan eh. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, number 1, pakisabi po, liar. Pakisabi, lunatic. Abay, sorry sa salita po, nasisiraan pala ito ng bait eh. Ang pangatlo po ay truth. Pakisabi po, truth. Alin doon si Jesus? Lahat yung una, pinaniniwalaan nila, liar. Lunatic. Eh, muling nabuhay. Yung unang dalawa, i-scratch mo na. I-erase mo. At sasabihin mo, Lord, I believe, ikaw nga ang Messiah, wala nang iba pang tagapagligtas. Somebody say amen. Yun po importante sa atin. Ito po, ang huling picture sa cross, si Jesus ay nakabayubay. Tingin po kay Pastor. Ang huling picture sa Kalbaryo, siya ay nakabayubay. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, mag-a-appear na siya ay defeated Messiah. Pero siya ay bumangon mula sa mga patay. In our picture today, He is a risen Messiah. He is the risen Savior. Palapakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos. So yun po yun eh. He predicted His own resurrection. Kayo nga, i-predict nyo kailan kayo mamamatay. O i-predict mo rin kailan ka mabubuhay. Wala namang gumagawa nun eh. But Jesus predicted His death. He predicted His resurrection. At iyon po amazing eh. Kaya itatanong, sino siya? Punta tayo sa pangalawa. Sana po gising pa kayo. Magsabi po ng amen yung gising. May dalawang gising sa itaas. Pangalawa, Jesus made numerous appearances to His disciples. Ito po yung sinasabi ko. Kung si Jesus ay hindi totoong nabuhay, yung mga post-resurrection, pagkatapos po niyang mabuhay, napakita siya sa mga alagad eh, paulit-ulit eh. Pakita natin yung 1 Corinthians chapter 3, 5 to 6 to 7 to 8.
Ito po yung ebidensyang piniresent ni Pablo eh. 1 Corinthians chapter 15. Ayan. Sa chapter 15, nilagay daw niya yung mga witnesses eh. Kasi pag ikaw po ay abogado, pe-present mo sino yung mga nakakita. Verse 5. Sabi niya, una napakita siya kay Cephas, kay Peter. Pagkatapos doon sa 12. Magkakasama sila eh. Pagkatapos, may 500 na kapatiran na kagaya nito, nagagather. Napakita si Jesus. Sabi niya, yung iba nga, namatay na eh. Verse 7. Pinipresent ni Pablo. Then he appeared to James. Sino si James? Kapatid niya sa laman niyo si James eh. Pagdating sa verse 8, saka lang binanggit ni Pablo yung sarili niya. Then he appeared to me also. The one abnormally born. Pastor, bakit hinuli ni Pablo yung sarili? Kasi ang feeling ni Pablo, hindi siya worthy na tawaging disciple. Kasi pinapatay niya ang Kristiyano. May kausap po ba ako? Pero magkagayong pa man, piniresent ni Jesus ang kanyang sarili na buhay kay Pablo. Kaya yan po, kaya nagbago ang kwento ng buhay ni Apostol Pablo eh. So, what I'm trying to say today is that pinesent niya po yung kanyang sarili eh. Kaya pwedeng imbestigahan eh. Kaya yung nag-imbestiga na abogado, yun ang unang nagkumbinsi sa kanya eh. Kung hindi buhay si Jesus, bakit yung mga taong napakita, handang mamatay para sabihing buhay siya? Nakita na nga may mga mata. Kaya nung pinagbabawalan silang mag-preach, sabi ni Peter, hindi namin kayang sundin yung sinasabi niyo, hindi kami pwedeng tumahimik. Alam namin na siya'y buhay. Pangatlo po, sana gising pa kayo. The unrelenting faith and courage of His disciples. Ito yung binabanggit ko. Pinipreach kasi nila si Jesus ay buhay eh. Acts 4:19-20. At sinimula na pong si Yesu Cristo ay ipag-usig ang mga mga Kristiyano. Sabi nila, sa verse 18, sabi, huwag na kayo mga ngaral uli ha. Tingnan natin muna yung Acts chapter, ayun. Tingnan niyo po. Basahin niya po natin. They called them in again and commanded them not to speak or teach in the name of, sabi niya, huwag na kayo magpipreach ha. Ang sagot nila Peter, matapang nilang sagot. Ano ba ang tama? Sumunod kami sa inyo. Kayong humusga. Pero sa amin, we cannot help speaking about what we have seen. Pag sabi po, seen. Nakita nilang buhay si Jesus eh. Hindi pwedeng, at walang kwento sa Bible na binago nila yung deklarasyon. Tingin po kayo kay Pastor. Kaya nung papalitan si Judas, ang isang kwalifikasyon dapat kasama nila sa simula hanggang nakita si Jesus sa resurrection. Bakit? Kasi, pag tinatanggal na yung mga kuko at nasasaktan, papalitan niya ng deklarasyon. Pero ang lahat ng disipulo, handang ipapugot ang ulo at pinugutan ang ulo, nilagari. They all died. Sa ang huli na matay, ayon sa kasaysayan, church history, si John, inilagay sa kumukulong langis. And they're willing to die. Hindi nila nirecount, hindi nila binago yung kanilang testimonya. Lumalabas pa rin sa kanilang bibig na si Jesus ay buhay. 2 Peter 1:16. Kaya sabi ni Peter, we are eyewitnesses. Tingin po kay Pastor, bakit handa silang mamatay? Kasi para sa kanila ang mamatay, pag namatay na sila, mabubuhay uli sila dahil buhay ang Jesus na pinaglaka nila ng kanilang pananampalataya. Mamamatay din po tayo isang araw. Hindi ito ang ating destinasyon. May buhay na walang hanggan ay pinangako ang Diyos sa atin. Ang hope natin hindi ito lang. Yung magnanakaw nga sa krus, sabi niya, pagdating mo sa iyong kaharian, nalalahanin mo ako. Alam niya na may eternal life. Sabi ni Jesus, ngayon din, bakit mangangako si Jesus ng eternal life? Eh, mamamatay na nga sila ngayon. May kausap po ba ako? Saan sila nagpunta? Pagkatapos silang mamatay. Ikaw, saan ka pupunta matapos tumigil ang pintig ng iyong puso? Pag natulog ka at hindi ka nagising,
saan pupunta ang nag-iisa mong kaluluwa. Pero, huwag ka mag-alala. Kung nailagak mo kay Jesus, kaya nga, si Jesus, di ba? Into thy hands I commit my spirit. Oo, hindi yung pain niya ang issue. Ang pain ay kung saan ilalagak ang kanyang nag-iisang kaluluwa. The issue is not ano ang problema na mayroon tayo ngayon. Ang tanong kanino ko ilalagak ang nag-iisang kaluluwa na mayroon ako? Sana'y nailagak muna sa Panginoong Yesus. Siya ang totoong magbibigay ng pag-asa sa atin. Pang-apat po, bibilisan ko na para hindi ako mabagal. The existence of the Christian church confirms Christ's resurrection. Ano pong evidence na nag-i-exist ang church? Si Jesus. Yung church. The church was born out of the resurrection message. Ang mensahe ng araw ng Pentecostes si Jesus ay buhay. Patunayan mo, Pastor. Acts 2:32. Ang ipinipreach nila sa mga tao, si Jesus ay buhay. God raised this Jesus to life. Again, ayun na naman, we are all witnesses of it. Hindi nila kayang pasibolian sapagkat ang mga alagad ay mga witnesses na si Jesus ay buhay. Kaya may church Kaya di ba sabi ko sa inyo, inaaral itong skeptical na abogado. Sabi niya, nung mag-preach na sila, lumago na ang church. Kung ito'y ordinaryong bagay lang, dapat namatay na to Pero hanggang ngayon, sabi ko nga, nagpatuloy. Kung si Jesus ay buhay, basahin niyo yung Revelation. Nagsasalita si Jesus sa mga churches, sa 7 churches. Revelation 2, chapter 2 and chapter 3. Wala po akong habang oras. Kinukorek ni Jesus ang mga churches just to prove that He is alive. And last but not the least, before we go to the application, the testimony of transformed lives. Sabi ko nga po si Pablo, Acts 9, 5 and 6, pinapatay ang mga Kristiyano papunta sa Damascus. Nakasakay siya sa kabayo, nahulog siyang bigla. Nabulag siya sa liwanag ng risen Savior. Tanong agad niya, sino ka? Sabi niya, ako si Jesus. Ako ang pinag-uusig mo. Ba't mo ako pinag-uusig? Pinapatay niya yung mga nananampalataya Sabi niya, pumunta ka doon sa syudad, may paggagawa ako sa iyo. Si Pablo po, tingin po kayo kay Pastor, baka hindi nyo lang alam, nadagdag ko. Ang Book of Romans, hanggang doon sa Hebrews, yung Bible nyo, ang sumulat niyan si Pablo. Bakit? Siya'y mahusay na theologian. Karamihan ng interpretasyon ng kamatayan ni Jesus ay nakasulat sa mga epistles ni Pablo. Kaya nga yung 1 Corinthians na binabasa natin pinapaliwanag niya ang resurrection ni Jesus Pastor, anong ibig mo sabihin? Ang bawat buhay na nakatagpo sa Jesus ay isang patotoo na buhay ang Panginoon. Biglang nagbago si Pablo. Ikaw at ako. Ako isang dating drug-addict lang na naglalakad ng hubot-hubad. Walang pag-asa. Ngayon, ang ganda ng barong ko, di ba? May nag-imbita sa akin na umaten sa Arol, born again ako doon. Nakilala ko ang Panginoon, sinuko ko ang aking buhay. Hindi ko alam na magiging mangangaral ako ng salita ng Diyos. At 42 taon na ang lumipas. When I say yes to the calling of being a pastor, and believe me, if God will give me another 10 years, ito lang po ang gusto kong gawin. Gusto ko ring ipahayag na si Jesus ay bumabago ng buhay at nagbabago ng buhay. Sabi ng isang lumang awit, may lumang awit, ang buhay ng tao'y nagbabago. Ang puso'y nililinis ni Kristo kahit pa anong sama't nagkasala. Ang Panginoon ay babaguhin ka kung mananalig. Walang buhay na hindi kaya niyang baguhin kung mananalig ka sa Kanya. Kung maglalaga ka ng buhay sa Kanya. Sana sa mga bisita naming narito ngayong umaga,
Gusto kong maranasan ng Panginoon. Hindi siya relihiyon, kapatid. Siya'y totoong buhay. Pwede mo siyang kausapin, pwede mo siyang anyayahan at sabihin, Panginoon, alam mo ang aking struggle. Alam mo kung paano ako nabubuhay. Panginoon Jesus, magpakilala ka sa akin. Kaya mong makilala kita at paglilingkuran kita. Yan po ang sabi ko. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, pakilala mo sa akin ang iyong sarili. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Habang ako'y may lakas. Magtapos po tayo. Kaya pa ho ba nyo? 10 more minutes? Sige ho. Explanation of the resurrection of Christ. How can I explain this? Number one, the resurrection of Christ serves as a validation of the Bible as God's divine revelation. Sabi ko nga po, ako po yung nagtuturo sa ating Bible school. Sa mga topic ko, prophecy. May kaunti po akong alam sa prophecy. So topic ko po yan. Sa 66 books, 4 lang yan ang walang prophecy. Kaya laging sinasabi ng mga interpreter, hindi mo may interpret ang Bible na hindi mo pag-aaralan ng prophecy. Yun ang sinasabi ko doon sa kadibati kong professor sa Hebrew scholar. Sabi ko, Ma'am, I hope you don't mind. If Jesus Christ is not the Messiah, how come napulpil kay Jesus ang lahat ng prophecy? Nagulat siya. Sabi ko, if Jesus Christ is not the Messiah, dalawa yung tinanong ko eh. Bakit napulpil kay Jesus ang lahat ng nasulat sa lumang tipan? Sino talaga siya? The following day, tinanong ko uli siya, hindi siya sumasagot eh. If Jesus Christ is not the Messiah, how come hindi siya natalo ng kamatayan? Lahat po ng tao namatay, nakalibing eh. Pero si Jesus, pumangon uli. Si Buddha ng Buddhism, hanggang ngayon nakalibing. Si Confucius, si Muhammad, tanging si Jesus eh. Siya lamang, hindi siya naghapi ng kamatayan. At hindi basta nangyari yun. Sinabi niya na babangon siya muli sa mga patay. I wanna hear an amen. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Tingin po kayo sa aking Bible. Itong hawak kong Bible, ito po'y galing sa Diyos. Pwede po nating pagkatiwalaan ito. We can trust the Bible because this is the Word of God. Somebody say amen. The Bible is true. Yun ang ibig sabihin ng resurrection. Kung hindi nabuhay si Jesus, ibig sabihin, at stake po ang buong prophecy. Sinungaling lahat yun. Hindi nangyari, ay nangyari lahat. Pinanganak ng isang birhen. Eksakto sa Bethlehem ay pinanganak. Ang mga himalang ginawa niya. Paano siya nabuhay? Pati yung kamatayan. Hindi pa nadidiscover ang cross. Alam na ng Psalm na bubutasin ng kanyang kamay at mga paa. Paano nila nalaman yun? Prophecy. Ganyan po kaganda ang pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Ito'y salita ng Diyos. Walang kagaya nito. Maraming aklat na magpapatalino sa iyo eh. Magpapayabang sa iyo. Pero itong aklat na ito lang ang nagbabago ng buhay ng mga nakikinig at tumatanggap sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Pangalawa, Pastor Joey, the resurrection showcased Christ's triumph over death. Paano ginapi ni Jesus ang kamatayan? Pakita natin, Revelation 1:18. Sa verse 17 muna. Nakatagpo ni John the Beloved si Jesus. When I saw Him, pakisabi po, saw Him. Si Jesus, the risen Lord. Nakatagpo niya si Jesus. Ngayon lang niya first time na nakita niya si Jesus sa kanyang glory. He fell at His feet at siya po'y nawala ng malay. Nakita niyang glory ng Lord. At sabi ng Lord sa kanya, do not be afraid. Ginamit niya yung pangalan ng Diyos, I am the first
and the last. Bakit gagamitin mo yung pangalan ng Diyos na Alpha at Omega kung hindi ka Diyos? May kausap po ba ako? Then verse 18, ang sabi ni Jesus, I am the living one. I was dead. Now look, I am alive. I am alive forevermore. Tapos sabi pa niya, I hold the keys of death and Hades. Ang kanyang muling pagkabuhay ay patotoo na siya'y mapagtagumpay. Ginapin niya ang kamatayan at siya ngayon ay buhay. Kaya pag kinakanta natin ganun yung Hallelujah, Jesus is alive. Come your hands. Hallelujah. Everywhere. Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Malakas. 1, 2, 3. Sa slave for malakas. He's alive. He's alive. Louder. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfectly. Whoa! The love of God is risen. He's alive. Louder. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. He is alive. Kasi hindi mo pwede sabihin, He is alive. Hindi pwedeng hindi ka ma-excited eh. Our God is alive. Jesus Christ is alive. Kung ipipreach ko ito na parang lugami ako, can I convince you? He's alive. He conquered hell, death, and grave. This Jesus is alive. Sana walang lalabas sa upuan niya ngayon na hindi ka kumbinsido. Pastor, bakit? Ano mang haharapin ng problema, kabigatan, ay kaya mong pagtagumpayan. Magagawa mong umiti sa gitna ng bagyo sapagkat buhay ang Diyos na pinaglagakan mo. He's alive. Number 3, and we close. I hope you're still there. The resurrection of Christ serves as irrefutable evidence of His claim. Ang cross po, yan po ay lugar kung saan nagbayad. Pag may utang ka, nagbayad ka eh. Anong kasunod pag nakabayad ka na? May resibo. Tama po ba ako? Anong resibo? Na si Jesus ay buhay. Binigay yung receipt, tinatakan, paid in full. Pak! Anong resibo? Na kumpleto na ang ating kaligtasan. Nabuhay si Jesus mula sa mga patay upang patunayan na secure, sure ang kaligtasan ng bawat isa. He's the Son of God. Alam niyo po, how could I say it? Ang mga claim ni Jesus, grabe. I am and the Father are one. Ako at ang Ama ay isa. Ang nakakita sa akin, nakakita sa aking Ama. Mahirap yun eh. I am the life and the resurrection. I am the way, the truth, and the life. Tingin po kay Pastor, anong ebidensya mo? Lahat pwede mong i-claim. Pero pinutunayan ng, huwag mong paniwalaan lahat ng sinabi ni Jesus kung hindi siya muling nabuhay. Lahat na ngayong kasinungalingan. Ano ang nag-back up na totoo ang sinabi ni Jesus? Bumangon siya sa mga patay para patunayan sa iyo na siya nga ang life and resurrection. Na ang kanyang mga katotohanan ay totoo. Na ang pinangako niyang buhay na walang hanggan ay totoo. Madaling mag-claim eh. At nang bumangon siya mula sa mga patay, siya nga ang anak ng Diyos. Kaya nung namamatay siya, sabi nung centurion doon, sabi, siya nga ang anak ng Diyos. Nagdilim lang eh.
Hindi pa niya nakitang bumangon si Jesus mula sa mga patay. Number 4 and 5, and I close. The resurrection of Christ stands as the final irrefutable. Sabi ko, kumpleto na eh. Pastor eh. Pag nagbayad ka ng utang, may resibo. Nakalagay doon, paid in full, kumpleto. Kaya tetelestai. Pinag-aralan natin, Hebrews 10, verse 1, verse 4, yung dugong tinigis. Pakita natin, Hebrews 10, verse 4. Hebrews 10, verse 4. Hindi talaga naghuhugas ng kasalanan. Ayan o. Kaya inuulit taon-taon. Pero the same chapter, pagdating sa verse 12, referring to the blood of Jesus, iba na ang sinasabi ng writer. But when this priest, referring to Jesus, kasi ang priest may dalang dugo ng hayop. Siya, priest sa bagong tipan, wala siyang dugong dala ng hayop. Ang dala niyang dugo, sarili niyang dugo. Yun ang pantubo sa atin. One sacrifice. And he sat down. Doon po sa most holy place, walang upuan doon kasi hindi natatapos eh. Pero kay Jesus, nung mamatay siya, mabuhay na maguli, umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Ama, sapagkat natapos na po. Hindi na siya uli babalik bilang tagapagligtas. Pagbalik niya, siya'y babalik na bilang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, King of Kings and Lord of Lords. Kaya sabi ko nga, pag pinipreach ko po ito, nare-realize ko na bakit makapangyarihan? Walang bisa ang gospel kung hindi nabuhay si Jesus. A dead Messiah cannot save. Bakit maliligtas ang nakikinig sa iyo? Sapagkat ang pinangangaral mong Jesus ay buhay. Makapangyarihan ang kanyang dugo. Pag nanalig ka sa kanya at lumapit ka sa kanya, mararanasan mo siya. Hindi siya relihiyon. Hindi siya kwento. Siya'y buhay na tagapagligtas. Mararanasan mo siya. Pag sinabi mo, Panginoong Yesus, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Magiging totoo yun sa iyo. Nakumpleto na pong pagliligtas ng Panginoon. Hindi na uulitin. Without the resurrection, the gospel loses its power. Pastor, bakit makapangyarihan ang preaching? Pag pinipreach si Jesus, bakit pag pinipreach ang kanyang dugo? Bakit pag pinipreach ang kanyang kamatayan? Sapagkat buhay yung pinangangaral mo eh. Buhay siya. He's alive. He's alive. He's alive. As I close this morning, 5, the resurrection of Christ hold immense important in preaching your gospel. There is a divine confirmation of our salvation. Ngayon po, pag pinipilis ko yung salita ng Diyos, why I have the courage na patanggap si Jesus sa iyo sapagkat siya buhay. Bakit ako may katiyakan na mapapatawad ang iyong kasalanan sapagkat siya buhay? Ang kanyang dugo ay may kapangyarihan para kahugasan. Ang kanyang dugo ay makapangyarihan para kalinisin. Marami na po akong crusade. Marami na po akong lugar na pinuntahan and I preach Jesus. And I know the power of the preaching of gospel nag-reside sa realidad na ang pinangangaral kong Jesus ay buhay. At ang message na ito, kailangan ma-declare. Ang mundo po ay a dying word. Kung ano-anong ino-offer ng mundo para aliwin ng tao. Subalit, ang message ng mundo hindi magdadala ng buhay na walang hanggan. Only the message of Jesus Christ and the cross will give you hope, will give you assurance and forgiveness. Namatay siya para sa iyo. Iniming at muling nabuhay.
Hindi ko na mabilang yung panahon na nagpipreach po ako. And sa bawat crusade, madalas pinakakanta ko yung song na ito. Saka ako babasahin yung John 3:16. Alam ko pong alam niyo yung song. Samahan niyo po ako. Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tayo'y matubos. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya. Sino po ang naligtas na sa biyaya ng Diyos? Pakikanta po yung susunod na lyrics. Habang buhay patungo sa kalangitan, kapiling niya. Pakita nga natin yung John 3:16. Pagkatapos awitin yan, i-quote ko to. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Ikaw ba ay nakakasigurado na ng buhay na walang hanggan? Kung hindi pa, pakitaas ang kanang kamay at sabihin lang, Panginoong Jesus, ako'y nananampalataya na ikaw ang anak ng Diyos. Iniwanan mo ang kalangitan, namatay ka sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan. Ikaw ay nilibing. Subalit muli kang nabuhay. At ipinapahayag ko na ikaw ng aking Panginoon. Ikaw ng aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa pangakong buhay na walang hanggan. Pakipalakpakan po natin ang Panginoon. Binabati ko po yung mga first time na tinanggap si Jesus. Congratulations. You find the answer, you find the Lord. Congratulations, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ang buhay po na to sa mundo hindi madali. Marami tayong hinaharap na mga problema. Marami tayong hinaharap na mga hamon sa buhay. Naalala ko nung pandemic, parang nawawala na ng pag-asa. And may sinulat akong awit, yung My Jesus, my hope, my only hope, my tower of strength, my comfort, my refuge. Sinulat ko po yan kasi parang ang pakiramdam ko, for almost 2 years, namamatay ang pag-asa ng tao. We need an anchor of hope. Kailangan natin kung saan natin yung ating faith ay ilalagay. Sa gitna ng problema, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng mga pagsubok. Maharap natin ang problema, maharap natin ang mga pagsubok. Pag alam mo, ang pinaglagakan mo ng iyong buhay ay buhay. Uulitin ko po. Kanino mo ilalagak ang nag-iisa mong kaluluwa? I encourage you na ilagak nyo sa namatay sa krus ng Kalbaryo at puling na buhay at ngayon ay buhay na Diyos. Ikaw ay buhay na Panginoon at tagapagligtas. He holds my future and life is worth living just. Saglit po tayong yumuko. Ibigyan ko po kayo ng ilang saglit na personal na manalangin. It is between you and the Lord. I shared, Lord, best I can, thy word. Ikaw lang ang pwedeng mangusap sa kanila. At dalangin ko ang mga salita mong kanilang narinig ay tumimo ng malalim sa kanilang puso. Nawa,
mailagak nila ang kanilang nag-iisang buhay sa iyo. Sapagkat ikaw ang nag-iisang tagapagligtas ng lahi ng tao at tunahan ng iba. Salamat. Father, we thank you for sending Jesus. Lord Jesus, we thank you that you came. God, the Holy Spirit, we thank you, Lord, for allowing us to understand the great reality and truth ng iyong salita. Pagpalain mong lahat, pakitaas mong kamay, pagpalain niyo pong lahat ng nagkaroon ng bahagi sa pagsamba ngayong araw nito. Pagpalain niyo pong bawat isang nagbigay ng oras at nakikipag-celebrate sa dakilang araw na to. Sa araw na ito, patuloy naming isa-celebrate ang katotohanang buhay ang aming Diyos. Pinagpapala ko po ang bawat isa. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. I love you all. God bless you more.